Madilim pa ang langit sa Roma nang magising si Monsignor Alessandro Torretti. Tila ba ang hangin ay puno ng mga bulong na hindi niya maipaliwanag. Mula sa kanyang maliit na bintana, tanaw niya ang hardin ng Vatican, kung saan ang mga punong olibo ay parang mga aninong nagbabantay sa mga lihim ng simbahan. Kinuha niya ang kanyang rosaryo, pinilit magdasal, ngunit hindi mawala sa kanyang isip ang bigat ng mga kaganapan nitong huling mga araw. Ika-16 ng Hunyo nagsimula ang lahat, Lunes ng umaga, wala pang liwanag, habang ang Vatican ay karaniwang nagigising sa ingay ng mga ibon, natigilan si Torretti sa kakaibang katahimikan. Sa bawat paglipas niya sa mga pasilyo, napansin niyang ang mga hardinero ay nag-uusap-usap, may bahid ng takot sa mga mukha. Monsignore, lahat ng mga ibon ay tumigil sa pag-awit. Parang may nilalang na hindi natin nakikita, bulong ng pinakamatandang hardinero. Tumango lang si Torretti, ngunit kinilabutan siya sa di paliwanag na balita. Eksaktong 17 minuto, ayon sa kwento ng mga hardinero, walang kahit anong tunog na nagmula sa mga ibon, ni isang kalapati o maya, parang may tinakpan ang buong Vatican ng hindi nakikitang lambong. Martes, 17 ng Hunyo, mas naging malinaw ang pagbabago. Isang video ang ipinakita sa kanya ng mga security personnel. Naglalakad siya noon patungo sa opisina ng Papa nang humingi ng oras ang hepe ng seguridad. Monsignore, kailangan niyo po itong makita. Sa loob ng maliit na opisina, pinanood nila ang mga kuha ng security cameras. May mga aninong gumagalaw sa loob ng St. Peter's Square, ngunit ang direksyon ng mga ito ay taliwas sa sikat ng araw. Ang mga figura ay walang malinaw na anyo, parang usok, ngunit may presensyang nararamdaman. Hindi alam ni Torretti kung dapat bang itago o ibalita ito kay Papa Leo Rassi. Si Leo Rassi, unang Amerikanong papa sa kasaysayan, anak ng imigrante mula Peru at Illinois, ay kilala sa kanyang tapang at kababaang loob. Isang misyonerong naglakad sa mga bundok ng Peru, naglingkod sa mga slum ng Chicago, at hindi nag-atubiling banggain ang mga makapangyarihan sa ngalan ng pananampalataya. Ngunit ngayon, sa edad na 69, ang kanyang mukha ay may bagong bigat, hindi lamang ang karaniwang pagod ng isang pinuno, kundi ang lalim ng isang tao na tila nakadama ng bagay na higit sa pangkaraniwang pag-unawa. Sa pribadong silid, nagdarasal si Leo, marahang iniikot ang kanyang mga daliri sa rosaryo na minana pa niya mula sa kanyang lola. Pumasok si Torretti, maingat na isinara ang pinto. Santo Papa, mahina niyang bulong, may mga kaganapan pong hindi natin maipaliwanag. Baka po nararapat ng isaalang-alang ang pagpapaliban ng seremonya bukas. Lumingon si Leo, ang kanyang mga mata ay puno ng tapang ngunit may bahid ng pag-aalinlangan. Alessandro, ilang ulit na akong hinarap ng panganib. Kung may dahilan ang Diyos sa lahat ng ito, hindi tayo dapat umatras. Ang simbahan ay nananalig, hindi nagtatago sa dilim. Sa kabila ng paninindigan ni Leo, ang mga kwento sa Vatican ay lalong kumalat. Sa mga pasilyo, binubulong ng mga madre at pari ang mga kakaibang nangyayari, kakaibang lamig sa gabi, mga ilaw na kusang namamatay, at anino sa mga pader na mabilis naglalaho. Maging ang mga tagalinis ay nag-uusap sa isa't isa, may nararamdaman ba kayong parang may bantay na hindi mo makita? Minsan ay parang sinusundan ng mga mata mula sa kadiliman, ngunit kapag nilingon ay wala namang tao. Si Cardinal Giuseppe Martinelli, dekano ng kolehiyo ng mga kardinal, ay tinawag si Papa Leo sa isang lihim na pagpupulong. Sa loob ng silid, tahimik ang lahat. Santo Papa, sabi ni Martinelli, 50 taon na akong naglilingkod sa banal na sede, ngunit ngayon lang ako nakaranas ng ganito. Ang mga tao ay natatakot, ang social media ay puno ng haka-haka, at ang mga tao ay naghahanap ng sagot. Dapat ba nating ipagpatuloy ang nakatakdang pagtatalaga? Umiling si Leo, marahan ngunit matatag. Kung papayagan ng Diyos na mangyari ang mga ito, may dahilan. Hindi natin tungkulin ang sumuko sa takot, kundi magtiwala sa Kanya. Tumango si Martinelli, ngunit alam niyang ang kapayapaan sa mukha ng Papa ay isang manipis na tabing lamang. Mabilis lumipas ang oras. Sa labas ng Vatican, sa St. Peter's Square, dumarami ang mga tao, kahit may bulong-bulungan ng takot. Si Marco Rossi, teknikal na direktor ng Papal Broadcast, ay abala sa pag-aayos ng mga kamera, sinisigurado ang bawat detalye para sa pinakamalaking coverage ng Vatican sa loob ng dekada. Elena, sabi niya sa kanyang assistant, siguraduhin mong walang palya ang lahat ng feeds. Hindi pwedeng magkamali ngayon. Tumango si Elena, tahimik ngunit mapagbantay. Hindi lingid sa kanya ang kakaibang atmosphere na tila sumasaklaw sa buong syudad.
Habang sumasapit ang gabi, si Maria Esperanza, isang madre mula Colombia, ay nakaluhod sa gilid ng St. Peter's Basilica. Dumating siya upang saksihan ang pagtatalaga, dala ang panalangin para sa kanyang bayan at mga kapatid na nangangailangan ng himala. Ama naming makapangyarihan, bulong niya, ipakita mo ang iyong awa at lakas. Huwag mong hayaang manaig ang takot sa amin. Kasabay nito, sa isang maliit na silid malapit sa Basilica, si Arsobispo Ricardo Santos ng Maynila ay nagbabasa ng mga liham mula sa kanyang mga parokyano. Marami sa kanila ay nagpadala ng panalangin at alalahanin, nagbabakasakali na ang espesyal na seremonya ay magdudulot ng bagong pag-asa para sa kanilang bansa. Napansin niya ang pag-angat ng balahibo sa kanyang braso, parang may malamig na hangin dumaan, kahit nakasara ang bintana. Nagdasal siya ng taimtim, Panginoon, samahan mo ang Santo Papa sa kanyang misyon. Gawin mong malinaw ang iyong kalooban. Sa loob ng Vatican, nagtipon ang mga pinuno ng iba't ibang departamento para sa huling pagsasanay ng seremonya. Lahat ay kabado. Sa likod ng mga ngiti, bawat isa ay naghihintay ng senyas kung ano ang dapat gawin kung may hindi inaasahang mangyari. Si Torretti ay abala sa pagtuturo ng mga detalye kay Marco Rossi, ang mga kamera ay dapat tutok sa Papa sa bawat sandali. Walang puwang para sa pagkakamali. Kung may maramdaman kang kakaiba, sabihin mo agad sa akin. Sa gabing iyon, si Leo Rossi ay muling nagdasal mag-isa, binuksan ang aklat ng panalangin na ginamit niya mula pa noong seminaryo. Sa gitna ng katahimikan, naalala niya ang mga salita ni San Agustin, iyon na iyong nilabag, at sa isang pandiwa ay nasugatan mo ang aking puso sa iyong salita. Pinikit niya ang mga mata, huminga ng malalim at nagpasya, anumang mangyari, hindi siya urong. Ang kanyang pananampalataya ay ang kanyang sandata. Sa kabilang bahagi ng lungsod, nagkita sina Martinelli at Santos sa isang maliit na kapilya. Pareho silang tahimik, ramdam ang bigat ng mga kaganapan. Ricardo, nararamdaman mo ba? Tanong ni Martinelli, parang may paparating na hindi natin kayang ihanda ang ating sarili. Tumango si Santos, parang ang buong mundo ay nag-aabang sa isang himala o sa isang babala. Sa mga huling oras ng gabi, naglakad si Torretti sa koridor na nag-ugnay sa mga pribadong silid ng Papa patungo sa Basilica. Bawat hakbang ay may bigat, bawat tunog ng kanyang sapatos ay umaalingaw sa mga pader na nasaksihan na ang daan-daang taon ng kasaysayan. Nakita niyang nagbabantay ang mga Swiss Guard, mas alerto kaysa dati. Isang gwardiya ang bumulong, Monsignor, may kakaiba talagang nangyayari. Kahit kami ay kinakabahan. Isang saglit, sumilip si Torretti sa altar na inihanda para bukas, gawa sa Carrara marble, pinalamutyan ng mga inlay na ginto, mga simbolo ng kabundukan ng Peru at kapatagan ng Illinois, at sa gitna ay ang pusong tinusok ng palaso, tanda ng bokasyon ni Leo. Lumapit siya, marahang hinaplos ang malamig na bato, at biglang naramdaman ang panginginig sa kanyang palad. Napaatras siya, hindi malaman kung ano ang sanhi. Bukas na ang lahat, bulong niya, wala nang urungan. Sa labas, nagtipon na ang mga unang grupo ng peregrino. Ang ilan ay nagtataas ng kandila, ang iba ay naglalagay ng mga larawan sa harap ng bakod ng plaza. May nagkukwento ng mga himalang nangyari dito noon, may umiiyak, may natatahimik sa harap ng imahen ni San Pedro. Sa likod ng tanawin na ito, may mga batang nakatalikod sa mga magulang, nagmamasid sa kakaibang ilaw sa langit, mga kulay na tila hindi pamilyar sa kanila, kumikislap at nawawala sa isang biglang. May bata na nagtanong, Mama, iyon ba ay bituin o anghel? Sagot ng ina, magdasal tayo, anak. Baka may mensahe ang Diyos para sa atin. Muling sumapit ang gabi, at sa kabila ng lahat, nanatiling matatag si Leo Rossi. Hindi niya itinago ang takot, ngunit niyakap niya ito bilang bahagi ng pananampalataya. Kung may misyon ako, hindi ako nag-iisa, bulong niya. Muli niyang kinuha ang lumang rosaryo, nagdasal para sa lakas, at inalay ang lahat sa Diyos. Dahan-dahang sumilip ang liwanag ng araw, at ang mga kampana ng Vatican ay tumunog, tanda ng pagsisimula ng isang araw na magbabago ng kasaysayan. Sa bawat sulok ng basilika, sa bawat puso ng tao, pari, madre, peregrino, teknisyan, at ordinaryong Romano, ay naroon ang parehong tanong, ano ang mangyayari kapag sumiki ang araw at nagsimula ang sagradong pagtatalaga? Unang sinag ng araw sa Roma, isang liwanag na tumatagos sa malamig na hangin ng Hunyo, ngunit sa araw na ito, tila mas maliwanag, mas matalim, parang ang lahat ng mata ay nakatingin sa isang lugar, ang puso ng Vatikano. Mahigit 80,000 tao ang unti-unting pumupuno sa St. Peter's Square. Karamihan sa kanila ay galing sa iba't ibang panig ng mundo,
nagtipon-tipon, hinihintay ang isang sandali na, kahit sa panaginip, ay hindi nila naisip na masaksihan. Sa ibabaw ng mga ulo, mga watawat ng iba't ibang bansa, rosaryong nakasabit sa leeg, at mga panalangin na inaasam na makarating hanggang sa langit. Sa isang maliit na opisina sa gilid ng basilika, si Marco Rossi ay nakatayo sa gitna ng spaghetti ng mga kable at monitor, tila isang maestro ng modernong liturhiya. Nilapitan siya ni Elena Conti, bitbit ang listahan ng mga camera angles at mga signal mula sa satellite van. Marco, lahat ng feeds ay live, pero may minor interference sa camera 4. Posibleng dahil sa siksikan ng mga signal ngayong araw. Dapat ba nating i-recalibrate? Tumango si Marco, mabilis na sinulyapan ang mga monitor. Elena, wala tayong puwang para sa pagkakamali. Ipagpatuloy mo ang pag-monitor, kung kailangan tanggalin, gawin mo kaagad. Hindi tayo pwedeng matalo ng teknolohiya ngayon. Sa bawat paggalaw, ramdam ni Marco ang pressure ng araw na ito, hindi lamang dahil sa dami ng tao, kundi dahil sa kakaibang atmosphere na bumalot sa buong Vatican mula pa noong mga nakaraang araw. Sa gilid ng altar, dumating si Arsobispo Ricardo Santos, nakasuot ng puting kasulya at may dalang maliit na bag na puno ng mga liham mula sa Pilipinas, panalangin ng mga pamilyang naiwan, ng mga nanay na may anak sa giyera, ng mga lola na umaasang makita pa ang kanilang mga apo. Nilapitan siya ni Cardinal Martinelli at marahang kinamayan. Mabuhay ka, Ricardo, mahina ang boses ng matandang kardinal. Salamat at nandito ka. Tumango si Ricardo, isang karangalan, kagalang-galang. Sana po ay maging mapayapa ang lahat ng ito. Malaki ang pananabik ng mga Pilipino, pati mga kababayan ko na nanonood mula sa bahay, sa mga simbahan, sa ospital. Lahat ay nagdarasal para sa isang araw na hindi makakalimutan. Sa kabila ng kanyang ngiti, may bigat ang bawat salita. Alam niya na kung may kahit anong aberya, ang epekto nito ay hindi lang sa Roma, kundi sa buong mundo ng Kristiyano. Hindi kalayuan sa kanila, si Maria Esperanza ay taimtim na nagdarasal, marahang inaabot ang kanyang rosaryo na gawa sa buto ng palma. Senor, kitulus iluming est lugar, bulong niya. Sa tabi niya, si Sister Teresa del Carmen ay nakayuko, tila natutulala sa dami ng tao. Maria, nararamdaman mo ba? Parang humihinga ang lupa. Parang may tumatawag, hindi ko lang maintindihan. Hinawakan ni Maria ang kamay ng kasama at ngumiti. Tiwala lang. Ang Diyos ay hindi nagpapadala ng takot ng walang dahilan. Sa isang mataas na bintana, tanaw ni Monsignor Torretti ang dagat ng tao sa labas. Hawak niya ang maliit na listahan ng mga ritual, kailan itataas ang krus, anong oras ilalabas ang langis, anong dasal ang unang bibigkasin ni Leo Rossi. Sa kabila ng kanyang mga taon sa Vatican, ngayon lang siya nayanig ng ganito. Tumulog ang kanyang telepono, si Marco ang nasa kabilang linya. Monsignor, handa na po ang audio, ngunit may mga frequency na hindi tugma sa kahit anong naririnig na tunog. Nakakabahala. Napahinga ng malalim si Torretti. Gawin mo ang lahat para maging maayos ang tunog, Marco. Lahat ng mata at tenga ng mundo ay nasa atin ngayon. Sa likod ng makapal na pintuan ng pribadong silid ng Papa, si Leo Rossi ay nakaupo sa harap ng maliit na altar, suot ang kasuotang may borda ng mga bundok ng Peru at kapatagan ng Illinois, mga simbolo ng kanyang pinagmulan. Dahan-dahan niyang nilulunok ang bawat minuto, pinakikiramdaman ang bigat ng araw. May kumatok. Santo Papa, sabi ni Torretti, oras na po para maghanda. Tinignan ni Leo ang sekretaryo, at sa titig pa lang, alam na ni Torretti ang sagot, handa na siya, kahit hindi niya ganap na nauunawaan ang mangyayari. Alessandro, kung ano man ang inihanda ng Diyos sa araw na ito, tayo ay nararapat lamang sumunod. Sa likod ng mga pader ng basilika, tahimik na nag-aabang ang mga Swiss Guard, mas mahigpit ang kanilang mga galaw, mas mabigat ang kanilang tingin. Walang batang naglalaro sa paligid, wala ring usapan na dati ay likas sa mga ganitong pagtitipon. Lahat ay nagmamasid, lahat ay nag-aabang ng senyas. Sa loob ng basilika, ang mga chor ay nag-ensayo ng huling-ulit, bawat nota ay tila nanginginig sa hangin. Si Maestro Gianni, ang tagapamahala ng chor, ay naglakad sa gitna ng mga batang lalaki at babae. Mga anak, tandaan ninyo, kantahin niyo ang bawat nota na parang ito na ang huling pagkakataon ninyong mag-aawit para sa Diyos. Pagbukas ng pintuan ng pribadong silid, tumambad si Leo Rossi, tahimik ngunit matatag, bitbit ang papal staff na minana pa mula kay Pope Paul. Sa kanyang likuran, dala ni Torretti ang sagradong aklat at langis na gagamitin sa seremonya.
Nasa koridor pa lang sila, isang malambot na anino ang dumaan sa kanilang daraanan, mabilis at hindi maipaliwanag. Pareho silang natigilan, isang saglit na tahimik, walang nagsalita, ngunit pareho nilang naramdaman ang bigat ng presensya. Naglakad si Leo, bumaba sa hagdanan, at bawat yapak ay umaalingaw. Sa dulo ng koridor, bumukas ang pintuan, at isang sinag ng araw ang tumama sa kanyang mukha. Marahan siyang umiti, saglit na pumikit, at bulong, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Sinimula ng maringal na prosesyon patungo sa pangunahing altar. Sa bawat hakbang, ang mga tao ay nag-aalisan ng sombrero, mga kamera ay nakatutok, at ang bawat pari, madre, at peregrino ay tumitigil sa kanilang ginagawa upang magdasal. Sa labas ng basilika, sumigaw ang isang bata, "Papa! Papa!" Tumingin si Leo sa direksyon ng sigaw, umiti, at marahang nagtaas ng kamay. Sa kabila ng makapal na salamin, naabot ng kanyang ngiti ang batang iyon, isang saglit ng normalidad sa gitna ng kababalaghan. Ngunit agad na bumalik ang atensyon sa ritual. Sa likod ng mga eksena, si Marco ay balisa. "Elena, bakit parang may static sa lahat ng audio lines?" Hinimas ni Elena ang headset, "Wala akong mahanap na dahilan, Marco. Parang may interference na hindi galing sa equipment. May nararamdaman ka rin ba na parang malamig?" Napatingin si Marco sa kanya, napansin niya ang pawis sa kanyang noo kahit malamig ang paligid. "Ito na siguro ang araw na hindi ko makakalimutan, Elena. Lahat tayo ay testigo ngayon, hindi lang bilang teknisyan, kundi bilang tao." Sa likod ng altar, pinaliligiran ng mga kardinal at obispo, nag-uusap sina Martinelli at Santos. "Napansin mo ba, Ricardo?" tanong ni Martinelli, ang liwanag parang nagbabago-bago. Tumango si Santos, marahang sumulyap sa kisam ng basilika. "May mga aninong gumagalaw, kagalang-galang. Parang may mga matang nakatingin sa atin, hindi mo lang alam kung saan sila galing." "Wala tayong ibang magagawa kundi magtiwala," sagot ni Martinelli. "Ang pananampalataya natin ay susubukin, ngayon higit kailanman." Habang umuusad ang prosesyon ng Papa, sumabay sa bawat tunog ng kampana ang pagtibok ng puso ng lahat. Maging si Maria Esperanza, sa gitna ng daan-daang madre at peregrino, ay napatingala. "Senor, est estuda. Dame Forza para verlo invisible," mahina niyang dasal. Si Teresa del Carmen, napansin ang nanginig na kamay ni Maria. "Maria, may nararamdaman ako, parang may darating na kakaiba." "Huwag kang matakot, Teresa," sagot ni Maria. "Kung ano man ang dumating, hindi tayo pababayaan." Habang papalapit ang Papa sa altar, si Marco ay abala pa rin sa pag-ayos ng mga kamera. Camera 1, focus sa Papa. Camera 2, wide shot sa congregation. Camera 3, ready sa altar. Tumango si Elena, hawak ang remote switch. "Marco, may glow ang cross ng Papa. Nakikita mo?" Tumingin si Marco sa monitor, nag-zoom in. "Hindi reflection yan. Elena, i-record mo lahat ng footage mula ngayon. Kahit anong kakaiba, huwag kang titigil." Habang inaalalayan ni Toretti si Leo papunta sa gitna ng altar, huminto sila sandali. "Santo Papa, nararamdaman mo ba ang lamig?" bulong ni Toretti. Tumango si Leo. "Alessandro, parang huminto ang oras. Ngunit hindi tayo dapat magpahuli sa takot." Tumingin sila sa isa't isa, nagkaunawaan kahit walang salitang binanggit. Nagsimula ang musika, isang napakagandang awit ng chore na umalingaw-ngaw sa napakalaking dam. Lahat ng tao ay napatahimik kahit ang mga bata ay tumigil sa paglalaro. Ang bawat nota ay parang lumulutang sa hangin, nagsisilbing paalala na, kahit sa gitna ng misteryo, ang pananampalataya ay buhay na buhay. Sa likod ng altar, pinanood ni Arsobispo Santos ang lahat. Sumulyap siya kay Cardinal Martinelli. "Kagalang-galang, handa na ba kayo?" "Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng handa, Ricardo," tugon ni Martinelli, "pero ngayon, lahat tayo ay sumusuko sa kalooban ng Diyos." Lumapit si Santos sa gilid, sumama sa hanay ng mga obispo. Tumango si Leo sa kanya, tahimik na pag-amin ng respeto at pagkakaisa. Sa taas ng basilika, marahang gumalaw ang liwanag mula sa mga stained glass. May ilang sandali na tila nagkakaroon ng kulay ang bawat sinan, parang sumasayaw ang mga ito sa bawat panalangin ng mga tao. Sa labas, ang hangin ay biglang lumamig, ngunit walang nagreklamo. Sa halip, mas lalong nagkasama-sama ang mga tao, nagtulungan sa pagbabahagi ng mga balabal, sabay-sabay nagdasal ng rosaryo. Isang batang madre lumapit kay Maria. "Sister, natatakot po ako.
Hinawakan ni Maria ang balikat nito, "Anak, hindi ka nag-iisa. Ang Diyos ay mas malapit sa atin ngayon kaysa sa dati." Umiyak ang madre pero ngumingiti. Sa mga mata ng marami, may halong takot at pag-asa, ngunit higit sa lahat, naroon ang tiwala. Pagsapit ng hating gabi, muling nagtipon-tipon ang chore sa gilid ng basilika, naghihintay ng hudyat para simulan ang opening lane. Habang nag-aayos si Maestro Gianni ng kanyang batuta, napansin niya ang kakaibang kinang ng mga ilaw sa taas. "Tignan niyo," bulong niya sa mga bata, "ang mga kulay ay parabang sumasagot sa ating mga kanta." Isa-isang tumingin ang mga bata, at sa kanilang mga mata, parang nakita nila ang pagsisimula ng himala. Sa gitna ng lahat ng ito, si Leo Rasi ay naglakad patungo sa altar, bitbit ang pananampalataya ng milyon-milyong tao. Sa bawat hakbang, naririnig niya ang mga bulong ng dasal, ang hinaing ng mundo, ang panalangin ng mga may sakit at nagugutom, ang sigaw ng mga ina para sa kapayapaan, at ang katahimikan ng mga nagdududa. Sa kanyang puso, iisa lang ang tanong, handa ba siyang maging tulay ng isang bagong kabanata para sa sangkatauhan? "Alessandro," bulong niya kay Toretti, "ano man ang mangyari, tandaan mo, ang ating pananampalataya ay hindi sinusukat sa liwanag ng araw, kundi sa tapang na yakapin ang dilim." Tumango si Toretti, mahigpit na hawak ang sagradong aklat. Sa sandaling iyon, tumigil ang lahat ng ingay, parang ang buong mundo ay huminga ng sabay. Nag-umpisa na ang himig ng opening lamen, at sa unang nota, nagliwanag ang buong basilika sa paraang hindi kayang ipaliwanag ng sinuman. Ang bawat ilaw, bawat anino, bawat mukha ay nagbistulang isa, walang mahirap, walang mayaman, lahat ay pantay sa harap ng Diyos. Ito na ang simula ng isang araw na magpapabago sa kasaysayan ng mundo. Habang umaakyat sa altar si Papa Leo Rasi, ramdam ng lahat na may darating na hindi pa nila nasasaksihan. Sa unang dasal, sabay-sabay na nagsalita ang buong kongregasyon, at sa bawat salitang Amen, naramdaman ng bawat isa na sila ay parte ng isang milagro. Ang kampana ng St. Peter's Basilica ay nagpatuloy sa pagtunog, nagmamarka ng simula ng maringal na prosesyon. Sa bawat yugto ng lakad ni Papa Leo Rasi, mula sa pribadong silid patungo sa altar, parang tumitindi ang tensyon sa hangin, mga palad na pinagpapawisan, mga matang hindi kumukurap, mga dasal na masadyang marugdo. Nagsimulang maglakad ang Papa, kasunod ang hanay ng mga kardinal, obispo, madre, at mga altar server, habang ang mahigit 80,000 tao sa labas ay tila sabay-sabay na humihinga at nag-aabang. Sa bawat hakbang, napapansin ni Monsignor Toretti ang kakaibang pakiramdam. Iba ang lamig na bumabalot sa kanilang paligid, hindi ito malamig na galing sa air conditioning kundi malamig na parang may nagmumula sa mismong bato ng basilika, bumabalot sa balat at sumusuot hanggang buto. Napansin din niya na ang ilaw mula sa mataas na mga bintana ay tila kumikislap, para bang may mga aninong tumatakbo sa tabi ng sinag, palaging sa gilid ng kanyang paningin, at kapag siya'y titingin ng direkta, biglang naglalaho. Sa tabi ng altar, abala si Marco Rossi sa pagmamanman ng mga monitor, hawak ang headset, paulit-ulit na iniisip kung may mali sa kanilang mga kagamitan o talagang kakaiba ang nangyayari. "Elena, pakicheck muli ang feed sa camera 4, mukhang may interference na naman at may static na hindi mawala-wala. Ito bang wiring natin ay nadali ng moisture?" Sumagot si Elena, "May halong kaba sa tinig, lahat ng connection ay malinis." "Marco, may nababasa akong light fluctuation na hindi normal. Para bang may sumisingit na liwanag na hindi nanggagaling sa mga ilaw natin." Sa congregation, naramdaman ng marami ang kakaibang sensasyon. Ang mga matatandang deboto ay napapatingin sa paligid, may batang umiyak nang hindi malaman ang dahilan, ang iba ay biglang nanahimik. Maging ang mga chore ay may naramdamang pagbabago sa etyo ng kanilang awit, parang mas mabigat, mas malalim, parang sinasalo ng mga pader ang bawat tunog at binabalik na doble ang lakas. "Narinig mo ba, Gianni?" bulong ng isang batang soprano. "Parang iba ang tunog ngayon." Tumango ang maestro, at sa unang pagkakataon, hindi siya nakahanap ng paliwanag. Habang patuloy ang prosesyon, dumaan sila sa gilid ng altar na inihanda ng Papa. Ang altar na yon, inukit mula sa pinakamalinis na Carrara marble, ay pinalamutya ng ginto at mga mahahalagang bato. Sa gitna, ang pusong tinusok ng palaso, simbolo ng kanyang bokasyon bilang Augustinian, ay nangingibabaw. Ngunit higit pa sa disenyo, may kakaibang liwanag na nanggagaling dito. Hindi ito basta refleksyon ng araw o ng chandeliers, kundi tila sumisindi mula sa loob, naglalakbay sa marmol na parang mga ugat ng ilaw. Napahinto si Toretti, sandaling hindi makapaniwala sa kanyang makikita.
Alessandro, tumuloy na tayo, bulong ni Leo Rossi. Ngunit bago siya umalis, napatingin si Toretti sa crozier na hawak ng papa. Dati ordinaryong ginto lamang, ngayon ay may banayad na pagliwanag sa krus sa tuktok nito. Hindi basta-basta reflection, kundi parang may sarili itong kinang. Kumislot ang kamay ni Toretti, ngunit nagkunwaring walang kakaiba, hindi na niya binanggit kay Leo. Pinilit niyang maging kalmado, ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi ito normal. Sa mga unang hanay ng congregation, naroroon si Maria Esperanza, tahimik na nagmamasid. Nakita niya ang pagkinang ng altar, at napansin niyang parang gumagalaw ang liwanag, parang sumasabay sa bawat dasal. Maria, nakikita mo ba yon? Tanong ni Sister Teresa del Carmen. Ang liwanag, para bang sumasayaw. Tumango si Maria, humawak sa kamay ng kasama. May mensahe ang Diyos, Teresa. Maging handa tayo. Biglang may sumipol na hangin sa loob ng basilika, napansin ito ng lahat. Hindi ito basta simoy, may dalang lamig at panginginig, parang umuungol na sigaw ng panahon. Ang ilang kandila sa gilid ng altar ay biglang namatay, ngunit hindi nagtakbuhan ang mga tao. Sa halip, ang buong kongregasyon ay napapikit, tila may sabayang panalangin na bumalot sa hangin. Sa labas, nakita ni Marco sa monitor na ang mga anino sa St. Peter's Square ay parang dumami, gumagalaw na walang malinaw na pinanggagalingan. Tumakbo siya kay Elena. Kunin mo lahat ng footage. Huwag mong patayin kahit isang kamera. Gusto kong may dokumento tayo ng bawat segundo. Sa kalagitnaan ng prosesyon, nagbago ang tono ng chore. Ang kanilang tinig ay parang umabot sa kisam ng basilika, at bumaba ulit, pinalakas ng arkitektura. Ngunit ngayon ay may kakaibang etyo, parang may sumasabay na tinig na hindi kanila. Ang mga batang chore ay nagkatinginan. May naririnig kang parang bulong, tanong ng isa. Pero hindi ko alam kung saan nanggagaling. Tumayo si Maestro Gianni sa gitna nila. Mga anak, magdasal tayo bago sumunod na kanta. Lalong naging kakaiba ang pakiramdam ni Toretti nang maramdaman niyang nanginginig ang crozier na hawak ni Leo Rossi. Santo Papa, ang crozier po, hindi pa natapos ang kanyang sasabihin, umiti si Leo. Ramdam ko rin, Alessandro. Ngunit kailangan nating magpatuloy. Lahat tayo ay sinusubok ngayon. Napatingin si Leo sa altar, at sa loob ng ilang saglit, para bang nakita niya ang mga anino na naglalakad sa ibabaw ng marmol. Tumalikod siya, nanalangin sa sarili. Sa labas ng basilika, napansin ng mga tao ang biglang pagdilim ng ilang bahagi ng langit, walang ulap, walang eroplano, ngunit ang liwanag ng araw ay tila humina, parang may aninong bumabalot mula sa itaas. Ang ilang bata ay itinuro ang langit, Mama, bakit parang gabi na? Nagkatinginan ang mga magulang, hindi alam ang isasagot. Sa monitor ni Marco, nakita niyang ang light meter ay nag-fluctuate na hindi normal, bumabagsak at biglang sumisirit na parang sirang barometro. Elena, impossible ito. Wala namang eclipse ngayon. Samantala, sa hanay ng mga obispo, si Cardinal Martinelli ay napatigil sa gitna ng lakad. Ricardo, may napapansin ka bang kakaiba? Tanong niya kay Arsobispo Santos. Opo, kagalang-galang. Para bang humina ang lakas ng loob ng mga tao, pero sabay parang tumitindi ang pananampalataya nila. Tama ka. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganito. Para bang may bumababa sa atin, hindi natin alam kung para magbigay ng babala o magpala. Muling umalingaw-ngaw ang kampana, at sa bawat tunog nito, parang mas lalong lumalim ang lamig sa paligid. Ang ilan sa congregation ay napapapikit, ang iba ay tahimik na umuusal ng sariling dasal. Ama namin, ilayo mo kami sa kasamaan, bulong ng isang matandang babae. Sa mga gilid ng basilika, may ilang tao ang biglang napaluha, hindi dahil sa takot kundi dahil sa nararamdamang bigat at pag-asa. Muli, napatingin si Marco sa altar. Ang mga kamera ay nagsimulang magpakita ng orang liwanag na parang ulap na sumasayaw sa ibabaw ng marmol, nagkukulay ginto at bughaw, lumalabo at biglang lumilingaw. Napabuntong hininga siya, hindi alam kung anong isipin. Elena, ito ba ay optical illusion? O may kakaibang nangyayari? Hindi ko na alam, Marco, sagot ng assistant, nanginginig ang boses. Parang hindi na lang tayo basta observer ngayon, parang parte na tayo ng misteryo. Sa altar, si Leo Rossi ay tumigil, tumingin sa buong kongregasyon. Sa titig ng Papa, parang nawala ang lahat ng ingay, nawala ang lahat ng kaba. Mga anak, tayo ay narito hindi dahil tayo ang may kontrol sa lahat, kundi dahil tinawag tayong magtiwala.
Binigkas niya ang dasal, domain, non sum dignus, at interest subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea. Ang mga salitang ito ay nagpatibay ng kalooban ng marami, ngunit kasabay ng panalangin, isang liwanag ang bumalot sa altar, para bang sumasagot ang kalangitan. Nagpatuloy ang prosesyon, papalapit sa altar. Sa bawat hakbang ni Leo, tumitindi ang liwanag ng kanyang crosier, at ang altar ay lalo pang kumikinaw. Ang mga tao ay napapatingin, may ilan na lumuluhang hindi nila alam kung bakit. Si Maria ay mahigpit ang kapit sa rosaryo, napapikit, nararamdaman ang kakaibang presensya. Sa tabi niya, si Teresa ay tahimik, nanginginig, ngunit sa loob ng puso ay payapa. Maria, hindi ako natatakot. Nararamdaman ko lang na para tayong tinatawag. Sa bawat anggulo ng basilika, may mata na nagmamasid. Mga kamera, mga teknisyan, mga mananampalataya, lahat ay testigo. Sa likod ng mga balikat ng mga kardinal, napansin ni Marco na may lumalakad na anino, mabilis at parang sumasabay sa musika. Elena, i-rewind mo ang footage sa ESO. May gumagalaw na hindi natin kilala. Tumingin si Elena sa monitor, sumigla ang mga kulay ng screen, at biglang tumigil. Wala namang tao doon. Anong nakita mo? Umiling si Marco. Baka mata lang natin. O baka hindi lang tayo ang naririto. Sa gitna ng altar, inilapag ni Leo Rasi ang kamay sa ibabaw ng marmol. Saglit siyang nagdasal, at sa bawat segundo, lumalalim ang liwanag mula sa mga inlay. Ang mga ginto ay nagmistulang pulang baga, sumasayaw na parang buhay. Ang palasong nakabaon sa puso ng disenyo ay biglang lumiwanag, at sa isang iglap, parang may dumaloy na init sa hangin. Si Toretti ay napatitig, hindi alam kung dapat magdasal o umalis. Sa labas, naramdaman ng mga tao ang kakaibang alon ng hangin, tila may pumasok na presensya sa mismong plaza. Nag-angat ng tingin ang lahat, at ilang saglit, parang sabay-sabay na huminga ng malalim. Walang nagsalita, walang umiyak, lahat ay naghihintay. Isang sandali pa, at ang lahat ay parang napunta sa ibang mundo. Walang ingay, walang kilos. Lahat ay natigilan, nakapako ang tingin sa altar at sa papa. Sa kabila ng lahat ng takot, pag-aalinlangan, at pag-asa, isang bagay ang naging malinaw sa lahat, may dumadalaw na misteryo, at lahat sila ay parte nito. Sa mismong sandaling sumiki ang unang linya ng panalangin ng papa, biglang may kakaibang paggalaw sa labas ng basilika. Ang liwanag ng araw, na kanina lang ay dumadaloy sa ibabaw ng St. Peter's Square, ay unti-unting nabalot ng isang bagay na hindi maipaliwanag ng sinuman. Mula sa likod ng mga ulap, bumaba ang isang dambuhalang anino, malinaw, may hugis, at kitang-kita ng libo-libong tao sa plaza. Sa unang tingin, akala ng marami ay ulap lamang na dumaan, ngunit mabilis nilang napansin na ang hugis nito ay hindi pangkaraniwan. Parang isang nilalang na may pakpak, nakabuka ang mga braso, at mistulang isang anghel na bumalot sa buong Vatican. Napabalikwa si Marco Rossi sa kanyang upuan, agad tinutok ang mga kamera sa kalangitan. Elena, tingnan mo ito. May anino, imposible. Si Elena, mabilis na nag-adjust ng mga lente, halos nanginginig ang mga kamay habang pinipilit hanapin ang tamang focus. Marco, hindi ito normal. Ang readings ng light meter, biglang bumaba ng lagpas sa zero, parang may sumisipsip ng liwanag. Sa monitors, kitang-kita nilang lahat ang paggapang ng anino mula sa plaza papasok sa basilika. Ang mga tao sa labas, kahit ang mga hindi deboto, ay napapatayo at napapatingin sa langit, tinatakpan ang mga mata, nag-aabang. Sa bawat segundo, ramdam ng lahat ang pagbabago ng hangin. Ang dati mainit na umaga ng Hunyo ay naging malamig na parang taglamig. Ang ilang tao ay napayakap sa sarili, ang iba ay nagtipon-tipon, sabay-sabay na nagdasal. Sa plaza, may narinig na sigaw, isang anghel. Tignan niyo, isang anghel. Ang iba naman ay nanahimik, hindi makapagsalita, takot at paghanga ang namutawi sa kanilang mga mukha. Sa loob ng basilika, tahimik na tumingin si Papa Leo Rasi sa dulo ng mesa. Bagaman ramdam niya ang panginginig ng espiritu sa paligid, nanatili siyang nakapirmi, pinipigilan ang sarili na tumingin sa likod, nananatili ang mga mata sa altar at sa pananampalatayang pinanghahawakan. Sa tabi niya, si Monsignor Toretti ay naramdaman ang bigat ng hangin, parang pinipiga ang dibdib, ngunit hindi siya nagpadala. Santo Papa, bulong niya, nangyayari na po. Tumango si Leo, hindi na muling lumingon. Manalig ka lang, Alessandro. Sa ganitong mga sandali, ang pananampalataya ang ating sandata. Maging ang mga kardinal, na sanay sa mga solemning seremonya,
ay hindi mapigilang magpalitan ng kabadong tingin. Si Cardinal Martinelli, palaging matatag, ay napakapit sa gilid ng upuan, napapapikit, tila nagsusumamo ng sariling dasal. Si Arsobispo Santos, kahit palaban sa madalas, ay nilamon ng takot at pagtataka. Hindi ko alam kung milagro ito o babala, bulong niya sa sarili, ngunit napansin ni Martinelli ang panginginig ng kanyang labi. Sa Chorloff, tumigil ang awit ng mga bata, napalitan ng isang kakaibang katahimikan na lumukog sa buong basilika. Lahat ng tunog, pati ang tunog ng hangin, ng mga paa, ng mga kandila, ay parang biglang nawala. Sa sandaling iyon, maririnig mo ang sama-samang paghinga ng libu-libong tao, bawat isa ay ramdam ang presensya ng isang bagay na higit sa kanilang pag-unawa. Si Maria Esperanza, nakaluhod sa likuran, ay napatingala sa kisam, ang mga kamay ay mahigpit na nakapulupot sa rosaryo. Senor, ay Dame Vircon El Corazon, no con los ojos, bulong niya. Sa tabi niya, si Teresa del Carmen ay napaluha, hindi sa takot kundi sa kakaibang katahimikan na pumasok sa kanyang puso. Maria, ramdam ko ang mga pakpak, anas ni Teresa. Parang may umayakap sa buong mundo. Mula sa mga monitor, hindi makapaniwala si Marco sa nakikita. Elena, ang mga sensor natin ay nagpapakita ng pagbabasa na wala sa natural na spectrum ng liwanag, parang may ibang frequency na pumapasok. Sinubukan ni Elena na i-fix ang settings, pero walang nagbago. Marco, tignan mo, ang shadow ay gumagalaw sa sarili nitong ritmo, hindi sinusunod ang sikat ng araw. Sa bawat galaw ng anino, sumasabay ang mga tao, parang hinahatak sila ng isang magnet na hindi nakikita. Sa congregation, naramdaman ng lahat ang kakaibang presensya. May ilan na napaluhod, may mga nagdasal ng mas malakas, ang iba ay naghawakan ng kamay, naghahanap ng lakas sa isa't isa. Ang mga bata, na dati naglalaro, ay napatahimik, mistulang nauunawaan kahit sa kanilang murang isipan ang bigat ng sandali. Sa gitna ng lahat ng ito, lumapit si Cardinal Martinelli kay Papa Leo, maingat na iniabot ang aklat ng panalangin. Santo Papa, hindi ko alam kung anong nangyayari, pero naniniwala ako na ikaw lang ang makakapagpatuloy ng seremonya. Hinawakan ni Leo ang aklat, tumango kay Martinelli, at marahang ngumiti. Huwag kayong matakot. Tayo ay pinili para rito. Bumalik si Leo sa altar, dinala ni Torretti ang langis at crosier. Sa bawat hakbang, ramdam nilang tumitindi ang lamig, parang nilalamon sila ng anino mula sa labas. Sa gilid, sumandal si Marco sa mesa, napapikit ng saglit. Elena, alam kong dapat tayo maging profesional, pero natatakot ako, mahinang bulong niya. Tayo rin, Marco. Pero tingnan mo, hindi lang tayo ang natatakot. Ang buong mundo ay nagkakaisa ngayon sa isang damdamin. Habang sinisimulan ni Papa Leo ang panalangin, biglang nagliwanag ang altar. Hindi ito basta liwanag ng mga ilaw ng basilika, kundi isang ilaw na tila nagmumula sa loob mismo ng marmol, sumasabay sa pulso ng dasal ng Papa. Lahat ng mata ay nakatingin sa kanya. Sa bawat salita ng Latin na binibigkas niya, ramdam ng lahat ang bigat ng espiritu, parang ang mismong hangin ay nanginginig. Sa bawat galaw ng anino sa labas, sumasabay ang mga pader ng basilika, parang gumagalaw ang mga anino sa loob, nagiging buhay ang bawat bukid, bawat estatwa. Napansin ito ng ilang madre, nag-usap-usap sila sa likod. Kapatid, parang humihina ang mga bato, bulong ng isa. Parang lumalapit ang langit sa lupa ngayon, tugon ng isa pa. Ang chor, matapos ang ilang sandaling katahimikan, muling nagsimulang umawit, ngunit sa bawat tono ay may halong panginig. May naririnig silang mga harmonya na hindi nila naensayo, parang may sumasabay na boses mula sa kisam, nagmumula sa isang dako na hindi abot ng imahinasyon. Ang altar ay lalo pang kumikislap. Si Torretti, tumayo sa tabi ng Papa, pilit na pinapakalma ang sarili. Napansin niyang ang krus sa crosier ay lalo pang nagliliwanag, hindi ito reflection, kundi parang sariling sikat ng araw. Tumingin siya kay Leo, at sa isang saglit ng pagkakaunawaan, walang salitang nasambit, ngunit pareho nilang alam, may kakaibang nangyayari. Sa gitna ng congregation, si Maria ay nanatiling nakapikit, nararamdaman ang isang lakas na dumadaloy mula sa altar papunta sa mga tao. Ang mga katabi niya, tahimik na lumuluha. May isang batang lalaki na lumapit sa kanya, hinawakan siya sa braso. Sister, naririnig ko ang mga pakpak, bulong nito. Ni hindi na siya nagulat, sa sandaling iyon, parang totoo ang lahat ng hindi maipaliwanag. Muling umalingaw-ngaw ang tunog ng kampana, pero ngayon, parang mas mahaba, mas malalim, parang sinadya para ipaalam sa lahat na may kaganapang lampas sa kanilang inaasahan.
Sa labas ng basilika, ang anino ay lalo pang lumaki, umaabot na sa halos buong Roma. Nagkagulo ang mga reporter, lahat ay nagtangkang mag-record, mag-interview, magpadala ng balita sa kani-kanilang bansa. Pero sa harap ng misteryo, ang salita ay kulang, ang damdamin ng tao ang nanaig. Sa altar, tinapos ni Papa Leo ang unang bahagi ng panalangin, itinuro ang crosier sa congregation. Sa sandaling iyon, tila may dumaloy na enerhiya sa buong basilika, walang nakakita, pero lahat ay nakaramdam. Napahawak sa dibdib ang ilan, ang iba ay yumuko, may ilang nagsabing parang may humaplos sa kanilang balikat. Tumingin si Leo sa kisam ng basilika, diretsong hinarap ang pinakamatinding bahagi ng anino. Huwag kayong matakot, wika niya, at ang tinig niya ay nag-echo sa buong espasyo, para bang dumaan sa bawat bato, bawat puso. Sa sagot ng mga tao, sabay-sabay silang nagsambit, Amen. Ang resonance ng kanilang tinig ay umalingaw-ngaw, dumoble, tila nagiging panangga laban sa lamig ng anino. Habang nagsisimula na ang susunod na yugto ng seremonya, tumindi palalo ang bigat ng espiritu sa paligid. May mga sumisigaw ng panalangin, may mga nagbubulungan ng sariling kwento ng takot at pag-asa, may mga yumayakap sa katabi, kahit hindi kilala. Si Marco, sa gitna ng kaguluhan, ay tahimik na lumuluha, hindi dahil sa takot kundi dahil sa bigat ng sagradong presensya. Sa isang iglap parang nagbago ang lahat. Ang takot ay napalitan ng isang kakaibang kapayapaan, na parang ang buong basilika ay hinaplos ng isang kamay ng anghel. Sa gitna ng dilim at liwanag, sa ilalim ng anino ng himala, napagtanto ng lahat na sila ay saksi ng isang bagay na hinding-hindi na mauulit. Tahimik na bumalot ang tensyon sa hangin sa loob ng St. Peter's Basilica, parang bawat inipong dasal ng nakalipas na siglo ay sabay-sabay na lumulutang sa paligid. Sa gitna ng nag-umpugang liwanag at anino, ang lahat ng mata ay nakatuon sa Papa, si Leo Rasi, nakatayo sa harap ng altar na parang hari ng isang bagong kaharian. Ngunit may kababang loob na parang isa lamang simpleng pastor ng kanyang kawan. Sa tabi niya, mahigpit na hawak ni Monsignor Torretti ang sagradong aklat, handang iabot ang anumang kailangan, kahit ang sarili niyang lakas. Sa unang sandali ng ritual, sumalubong ang katahimikan. Tila tumigil ang oras, at ang mga sandali ay humaba, bawat segundo ay parang isang buong buhay. Inilabas ni Torretti ang maliit na sisigla ng banal na langis, nilapitan si Leo Rasi, at maingat na iniabot ito sa kanyang mga kamay. Sa mismong sandaling iyon, nagbago ang lahat, ang langis, na kanina'y karaniwang likido lamang, ay biglang nagmingming ng kakaibang liwanag. Mula sa loob ng sisiglan, tila may kumikislap na ginto, nagliliwanag ng parang sariling araw. Bumuntong hininga si Leo, pinisil ang lalagyan, at saglit na tumitig dito na para bang naroon ang buong kasaysayan ng kanyang bokasyon. Ama naming banal, gawin mong daluyan ng biyaya ang langis na ito, tulad ng paggawa mo sa akin ng instrumento ng iyong kalooban, mahinang bulong niya, ngunit ang boses ay parang dumaan sa bawat batong pader ng basilika. Habang iniaabot niya ang unang patak ng langis sa ibabaw ng altar, isang kakaibang enerhiya ang dumaloy, isang simulain parang umagos na alon sa marmol, kasabay ng mahinang ugong na narinig ng lahat, mahina ngunit malinaw, para bang may bumubulong ng dasal sa bawat wika. Ang linya ng liwanag ay kumalat mula sa puntong tinamaan ng langis, parang ugat ng liwanag na sumasayaw sa ibabaw ng altar. Sa bawat paghawak ng langis sa marble, sumisindi ang mga gintong inlay, ang mga bundok ng Peru, ang kapatagan ng Illinois, ang pusong tinusok ng palaso, lahat ay kumikislap, lumalalim, nagiging buhay sa harap ng lahat ng naroroon. Sa congregation, napapitlag si Maria Esperanza. Hindi na niya napigilang mapahawak sa dibdib, ang rosaryong kanyang bitbit ay parang naging mainit, dumadaloy ang kakaibang lakas mula sa mga butil nito patungo sa kanyang mga daliri. Sa isang iglap, nawala ang mga tao sa paligid niya, ang tanging naririnig ay parang tinig ng anghel na umaawit ng salitang Sanctus, Sanctus, Sanctus sa salin-salin ng dila. Lumulutang siya sa pagitan ng gising at panaginip, ramdam na ramdam ang presensya ng isang nilalang na mas matanda kaysa sa mundo. Sa tabi niya, si Sister Teresa del Carmen ay napapikit. Nakikita niya sa kanyang isip ang mga eksena ng buhay ni Kristo, ang sakripisyo, ang pasakit, at ang liwanag ng pagkabuhay. Sa bawat bulong ng dasal ni Papa Leo, parang sumasabay ang mga imahe, lumalalim ang kanyang pananampalataya, parang nililinis ng liwanag ang lahat ng kanyang pagdududa at takot. Senor, soy tuya, bulong niya, hindi niya namalayang lumuluha na siya, ngunit hindi ito luha ng kalungkutan, kundi ng ganap na pagtalima. Ang altar, ngayon ay nagiging sentro ng lahat ng enerhiya sa loob ng basilika.
Sa bawat patak ng langis, may pumupuslit na sinag ng liwanag na dumadaloy sa mga ukit at inlay, kinokonekta ang mga simbolo, nililinyahan ang bawat marka ng kasaysayan. Sa bawat kilos ng Papa, sumasabay ang pulse ng altar, parang tibok ng puso, mabagal, malalim, paulit-ulit, sinasalamin ng bawat damdamin ng mga naroroon. Sa Chorloff, naramdaman ng mga batang mga awit ang pagbabago ng hangin. Tumigil sila sa pag-awit, napatingin sa bawat isa. Parang may ibang kumakanta kasama natin, bulong ng pinakabata. Si Maestro Gianni ay napakapit sa batuta, napapaluha, di malaman kung bakit. Mga anak, umawit kayo mula sa puso, ito ang araw na ipinangako sa atin. Sa bawat nota, sumabay ang harmonya ng hindi nakikitang tinig, gumuguhit ng musika sa hangin. Si Marco Rossi, mula sa likod ng monitors, halos hindi na humihinga habang pinapanood ang mga camera feed. Elena, tingnan mo ang altar, naglalabas ng liwanag. Wala sa specs ng camera ito. Tinignan ni Elena ang display, ang mga kulay ay naging mas matingkad, parang hologram na hindi gawa ng tao. Marco, ang frequency ng ilaw ay lampas sa limitasyon ng sensors. Para tayong nanonood ng milagro. Hindi na sila nag-usap, sabay nilang itinutok ang lahat ng kamera sa altar, walang ibang mahalaga kundi ang masaksihan at maiulat ang bawat sandali. Sa hanay ng mga obispo, nagpalitan ng tingin sina Cardinal Martinelli at Arsobispo Santos. Ricardo, nakikita mo ba? Hindi ako sigurado kung ako'y gising, bulong ni Martinelli. Kagalang-galang, ito na yata ang araw na babaguhin ang ating pananampalataya, sagot ni Santos, mahigpit ang kapit sa sagradong libro sa kanyang kamay. Nang matapos ni Leo Racio ang huling paglalagay ng langis, nanatili siyang tahimik. Mula sa mga inlay, may sumabog na liwanag, hindi nakakasilaw, ngunit sapat para makita ng bawat mata, kahit ang pinakamatanda at pinakamaliit na bata sa basilika. Ang liwanag ay dahan-dahang umakyat mula altar patungo sa dome, sumayaw sa mga freskos ni Michelangelo, at bumaba ulit na parang alon ng pag-asa. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng ingay, bawat tao ay ramdam ang isang kakaibang lakas sa kanilang loob. Muling napapitlag si Maria. Sa kanyang paningin, nakita niya ang mga anghel, mga aninong may pakpak, naglalakad sa gilid ng altar, tumutulong sa Papa sa ritual. Nakita niya ang liwanag na dumadaloy mula sa kanilang mga kamay, parang ulan ng biyaya na bumabagsak sa ulo ng bawat isa sa congregation. Hinawakan niya ang kamay ni Teresa, at sa sandaling iyon, nag-iba ang lahat. Maria, bulong ni Teresa, ang Diyos ay kasama natin. Habang binibigkas ni Papa Leo Racio ang pangunahing dasal ng dedikasyon, naramdaman ng lahat ang vibration sa sahig, parang ang mismong mga bato ng basilika ay sumasabay sa dasal. Ang mga mata ng lahat ay napako sa altar, ang ilan ay napapaluha, ang iba ay napapangiti, hindi malaman kung alin ang mas nararapat. Panginoon, gawin mong sagrado ang altar na ito. Gawin mo kaming daluyan ng iyong pagmamahal, wika ng Papa, at ang bawat salita ay parang nagiging utos sa liwanag na sumasayaw sa altar. Sa labas ng basilika, naramdaman din ng mga tao ang kakaibang enerhiya. May mga nagulat na parang biglang gumaan ang kanilang mga katawan, nawala ang pagod, at ang mga sakit na dinaramdam ay sandaling nawaglit. Sa gitna ng plaza, may mga bata na biglang tumawa, nagtakbuhan sa liwanag na bumabagsak mula sa dami, parang sila ay naglalaro sa ilalim ng bahaghari. Nagpatuloy ang ritual. Sa bawat dasal, tumitindi ang liwanag sa altar. Ang mga simbolo ng kabundukan ng Peru ay tila gumagalaw, parang mga taluktok na binabayo ng hangin. Ang pusong tinusok ng palaso ay naglalabas ng pulang sinag, sumasabay sa tunog ng chor, habang ang mga inlay ng Illinois ay kumikislap ng bughaw at ginto. Parang nagkaisa ang kasaysayan ng Papa, ang kanyang lahi, at ang pananampalataya ng milyon-milyon sa isang sandali. Sa gitna ng lahat, nanatili si Leo Raci na matatag, ang mukha ay payapa ngunit puno ng otoridad. Hindi niya ipinapakita ang pagod, kahit alam ng lahat na ang bigat ng sandali ay higit pa sa karaniwang seremonya. Alam niya, sa puso niyang ito ay higit pa sa ritual, ito ay tanda ng isang pagbabagong hindi na mababawi. Sa Chorloff, muling nagsimulang umawit ang mga bata, at sa kanilang awit, sumabay ang buong basilika, isang koro ng pag-asa, pagluha, at pananampalataya. Si Marco at Elena, nakalimutang sila ay teknisyan, tahimik na napapaluha sa harap ng monitor, ramdam ang hiwaga na bumalot sa buong Vatican. Muling bumalot ang katahimikan sa lahat. Sa huling dasal ni Leo Raci, iniabot niya ang kamay sa ibabaw ng altar, marahang hinaplos ang gitnang inlay, ang pusong tinusok ng palaso.
Sa sandaling iyon, parang may sumabog na init mula sa altar, sumilay sa bawat isa sa congregation, parang lambong ng liwanag na umabot sa bawat sulok ng basilika. Ang mga tao ay sabay-sabay na napabuntong hininga, ang ilan ay napaluhod, ang iba ay yumakap sa katabi, ang lahat ay parang naramdaman na sila ay naging bahagi ng isang himalang hindi kayang ipaliwanag ng salita. Sa mata ng bawat isa, malinaw na nakasulat, ito na ang araw na magbabago ng kanilang buhay. Sa sandaling iyon, kahit ang pinakamalamig na bahagi ng basilika ay uminit, hindi dahil sa apoy, kundi sa presensya ng isang pagmamahal na hindi kayang sukatin ng mundo. Sa gitna ng lahat ng ito, narinig ni Leo Rasi ang isang tinig, hindi mula sa mga tao, kundi mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ikaw ay pinili, ikaw ay instrumento, at ikaw ay sulyap ng liwanag para sa bagong panahon. Walang makakalimot sa sandaling ito. Ang altar ay naging puso ng mundo, ang liwanag ay naging pag-asa, at ang bawat tao ay naging saksi sa pagdampi ng langit sa lupa. Sa sandaling itinaas ni Papa Leo Rasi ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng altar, isang katahimikan ang bumalot sa buong basilika. Ang liwanag na pumapailan lang mula sa altar ay naging mas matindi, mas dalisay, umaabot sa mismong simboryo ni Michelangelo, sumasalamin sa mga fresko, at bumababa muli, parang tubig na nagmumula sa langit. Sa bawat patak ng liwanag, naramdaman ng lahat ang kakaibang kislap sa hangin, may buhay ang liwanag, may isip, at tila may sariling hangarin. Ngunit kasabay ng pagyabong ng liwanag ay ang pagbigat ng anino sa itaas ng basilika. Ang malaanghel na anyo ng anino ay lalong luminaw, nakabuka ang malalaking pakpak, ang mga braso ay parang yumayakap, at ang mukha, bagamat walang detalye, ay nagpapahiwatig ng paggalinga at otoridad. Sa labas ng basilika, ang mga tao ay napaluhod, karamihan sa kanila ay hindi na makapagsalita, nakatinala sa kakaibang anyo sa kalangitan. Maging ang mga kamera ni Marco at Elena ay tila nahirapan sa pag-record, sumisirit ang ilaw, ang contrast ay sumasagad sa limitasyon, parang gusto nilang sumuko sa kakaibang espasyong bumukas sa itaas ng altar. Marco, hindi na ito kaya ng sensors natin, bulong ni Elena, nanginginig habang pinapanood ang feed. Ang readings ay puro anomaly. Para tayong tinataboy ng liwanag at anino. Kunin mo lahat, Elena. Huwag mong tigilan ang pag-record. Baka ito ang tanging ebidensyang mapapatunayan natin totoo ang araw na ito, sagot ni Marco, pilit na hinuhuli ang bawat frame, bawat tunog, bawat buntong hininga ng tao sa paligid. Sa gitna ng pagsasakupaan ng liwanag at anino, isang bagay ang nagbago. Mula sa altar, may umakyat na haligi ng liwanag, maningning, walang nasasagasaan, dumadaan sa lahat ng bagay na parang kaluluwa ng mundo. Ang haligi ay sumalubong sa mismong sentro ng anino, at sa sandaling iyon, lahat ng oras ay parang bumagal. Lahat ng puso ay tumigil, bawat paghinga ay naging mabigat. Ang pagtagpo ng liwanag at anino ay nagluwal ng isang globo, isang perpektong bola ng enerhiya, sumisiki sa gitna ng basilika, naglalaman ng lahat ng kulay at wala ring kulay, maliwanag at madilim, mainit at malamig. Si Papa Leo Rasi ay nanatiling nakatayo, ang kanyang mga kamay ay nakabuka, hindi na siya nagsasalita, ngunit kitang-kita sa kanyang mukha ang kabighani at pagkamangha. Sa sandaling iyon, parang hindi na siya bahagi ng mundo, parang siya'y isinama sa pagitan ng langit at lupa, ang kanyang kaluluwa ay binihisan ng liwanag at anino, hinuhubog ng kakaibang presensya. Sa kanyang isip, may boses na hindi galing sa labas, kundi mula sa pinakaubod ng kanyang pagkatao, isang mensahe na higit pa sa wika, mas matalim kaysa alinmang salita. Hindi ka nag-iisa. Hindi mo kailanman inangkin ang liwanag, hindi mo kailanman kinatakutan ang anino. Ikaw ay tulay. Dito nagtatagpo ang kahapon at bukas. Sa bawat himala, sa bawat pagdurusa, ikaw ay napili upang gabayan ang sangkatauhan papunta sa panibagong yugto. Huwag kang matakot. Yakapin mo ang lahat, ang liwanag at anino, sapagkat sa pagkakaisa nila nagkakaroon ng tunay na kabuuan. Sa congregation, sabay-sabay na naramdaman ng lahat ang bugso ng enerhiya. May ilang napaluhod, ang iba ay napatingala, parang nalulula sa presensyang dumaloy sa kanila. Ang mga matatanda ay biglang naalala ang kanilang kabataan, ang unang dasal na inusal, ang huling sulyap ng mahal sa buhay, ang bawat sandaling nagduda at nagmahal. Ang mga bata ay napahawak sa kamay ng magulang, parang naramdaman nila ang isang init na hindi galing sa hangin, kundi mula sa mismong mga ugat ng mundo. Si Maria Esperanza, nakapikit, ay nalukuban ng liwanag. Sa kanyang diwa,
Nakita niya ang isang hardin na puno ng mga bulaklak at ilog na malinaw. Sa gitna, isang nilalang na hindi niya maipaliwanag, may pakpak, may ngiti, at punong-puno ng pag-unawa. Maria, ikaw ay aking anak. Ang lahat ng pagsubok mo ay paghahanda para sa araw na ito. Sa bawat luha, nagkaroon ng butil ng liwanag na ngayon ay sumibol. Napaluha si Maria, hindi dahil sa kalungkutan, kundi sa ganap na pag-ibig na naranasan niya, isang pag-ibig na hindi nagtatangi, walang sukat, walang wakas. Si Sister Teresa del Carmen, na noon ay puno ng pagdududa, ay nakaramdam ng kakaibang katahimikan. Sa kanyang isipan, narinig niya ang bulong, hindi mo kailangan ng sagot sa lahat. Ang pananampalataya ay pagtanggap, hindi palaging pag-unawa. Lumuwag ang dibdib niya, at biglang naglaho ang lahat ng kanyang takot. Senor, ako estoy, bulong niya, handang maglingkod sa anumang paraan. Sa Chorlov, ang mga bata ay biglang napatigil sa pag-awit, parang ang musika ay tumawid sa ibang dimensyon. Narinig nila ang mga tinig na hindi kanila, nagmumula sa bawat sulok ng simbahan, sumasabay sa bawat tibok ng puso. Maestro, may mga anghel na umaawit, bulong ng isa. Tumango si Gianni, ang luha ay bumalong sa kanyang pisngi. Walang imposible sa araw na ito, sagot niya. Maging ang mga teknisyan na sina Marco at Elena ay napaiyak, hindi na nila inisip ang trabaho, nakalimutan ang equipment. Elena, nararamdaman mo ba? Bulong ni Marco. Marco, para tayong naging bahagi ng isang himala. Wala nang mahalaga kundi ang maramdaman ito. Sa sandaling iyon, nakalimutan nila ang kanilang mga pag-aalinlangan, ang takot at pagod, nagpaubaya sila sa presensya ng hindi maintindihan. Sa hanay ng mga kardinal at obispo, nagkatinginan sina Martinelli at Santos. Ricardo, ito ba ang dulo o simula? Bulong ni Martinelli. Kagalang-galang, sa palagay ko, ito ang bukang liwayway ng bagong panahon. Sa bawat kardinal na dati puno ng alinlangan, ngayon ay naramdaman ang isang kapayapaan, na parang ang bigat ng kasaysayan ay bumitaw, at ang bawat kasalanan, bawat pagkakamali, ay tinubos ng isang liwanag at anino. Habang lumalaki ang globo ng enerhiya, ramdam ng lahat ang matinding pagyayani. Hindi ito lindol, kundi parang ang hangin mismo ay naging makapal, parang nililinis ang bawat damdamin. Ang mga tao ay naghawak-hawak ng kamay, nagyakapan, nagdasal ng sabay-sabay. May mga napatawad ang sarili, may mga nakahanap ng pag-asa, may mga tumanggap ng tawag ng paglilingkod. Parang isang sinulid ng liwanag ang kumonekta sa bawat puso, binubuo ang isang tela ng espiritualidad na walang hangganan. Sa altar, hindi gumalaw si Papa Leo Raciel, na natiling parang estatwa, ngunit sa loob ng kanyang kaluluwa ay sumabog ang liwanag ng pag-unawa. Nakita niya sa isip ang mga mukha ng mga taong minahal at pinaglingkuran niya sa buong buhay, ang mga bata ng Andean, ang mga balo ng Chicago, ang mga madre sa Peru, ang mga pari at obispo na kasabay niyang nagdasal. Lahat tayo ay bahagi ng isang katawan. Lahat tayo ay mahalaga. Lahat ay may papel. Ang liwanag at anino ay unti-unting naghalo, hindi na sila magkaaway, kundi magkasabay na sumasayaw. Ang globo ng enerhiya ay pumalibot sa altar, pinaligiran ang bawat tao, bumalot sa basilika, hanggang maramdaman ng lahat na sila ay nasa gitna ng isang dimensyong bago. Wala nang pagkakaiba-iba ng lahi, edad, kasarian, o pananampalataya, ang bawat isa ay parang umuwi sa tahanang matagal ng hinahanap. Sa sandaling iyon, naramdaman ng mundo na may bago ng umaga, isang pag-asang hindi nabubura ng dilim o liwanag. Sa labas ng Vatican, kahit ang mga hindi Kristiyano ay nakaramdam ng kakaibang kapayapaan, sa mga ospital, bilangguan, bahay, at lansangan, sabay-sabay na tumigil ang gulo, sabay-sabay na nagdasal ang sangkatauhan. Sa gitna ng lahat ng ito, binuksan ni Papa Leo Raciel ang kanyang mga mata. Nagsalita siya, hindi malakas, ngunit umalingaw sa bawat sulok, mga anak, huwag kayong matakot. Ang anino ay hindi hadlang, kundi silungan. Ang liwanag ay hindi panakot, kundi gabay. Sa kanilang pagkakaisa, dito natin matatagpuan ang Diyos. At sa sandaling iyon, naramdaman ng lahat na sila ay isa, isang-isang puso, isang-isang isip, isang-isang espiritu. Tahimik na sumilay ang liwanag sa altar, mas hindi na ito naglalaban sa anino. Sa halip, parang naghalo ang dalawang puwersa, nagbubuo ng balot ng liwanag na dumadaloy sa buong basilika. Sa sandaling iyon, itinaas ni Papa Leo Raciel ang kanyang mga kamay, hinayaan ang mga mata na magsalubong sa bawat isa sa kongregasyon, at marahang huminga. Alam ng lahat, may mangyayaring bago.
Lumakad siya sa gitna ng altar, tila nagiging mas mataas, hindi dahil sa kanyang posisyon, kundi sa bigat ng presensya na bumalot sa kanya. Ang kanyang tinig, nang magsimulang magsalita, ay hindi kailanman naging ganito katatag at kalmado. Mga anak sa lupa, mga anak na babae ng langit, simulang wika ni Leo Racie, bawat pantig ay parang hinahatid ng hangin, dumadaloy sa mga pader ng basilika, bumabalot sa bawat puso, umaabot hanggang sa pinakamalalayong sulok ng mundo. Ang panahon ng paghihiwalay ay tapos na, patuloy ng Papa. Sa milenyo, ang makalangit na kaharian at ang mundong ibabaw ay parang dalawang magkaibang realidad, pinagdurugtong lamang ng pananampalataya, panalangin, at mga himalang paminsan-minsan ay dinadalaw tayo. Ngunit ngayon, dito, sa harap ng Diyos at ng sangkatauhan, ay ipinahahayag kong opisyal, nagsimula na ang bagong panahon. Ang tabing ng pagitan ay naalis. Magsasanib ang dalawang mundo, magtatagpo sa karanasan ng bawat tao, saan mang dako ng planeta. Sa labas ng basilika, may ilang sandali ng katahimikan, na para bang ang lahat ng tunog sa mundo ay tumigil. Sa bawat bansa, bawat lungsod, bawat tahanan, mga tao ay napapiklat, naramdaman ang bugso ng kakaibang init, parang sinag ng araw na tumagos kahit sa pinakamadilim na silid. Sa mga ospital, may mga pasyente na biglang gumaling. Sa mga kulungan, ang mga taong matagal nang hindi nagkakasundo ay nagkabasyan, nagkapatawaran, at napaiyak. Sa mga simbahan, kahit anong denominasyon, nagkasabay-sabay ang panalangin ng pag-asa, ng pagsuko, at ng pasasalamat. Si Marco Rossi, sa likod ng monitor, ay napaluhod, pilit hinahanap ang rason sa mga readings ng kamera at mga sound meter, ngunit wala siyang maipaliwanag. Elena, ang signal, parang sinasakop ng isang daluyong ng enerhiya. Ang audio natin ay puro harmonics na hindi kaya ng digital recorder. Marco, wala nang kwenta ang teknolohiya dito, sagot ni Elena, mahigpit na yakap ang clipboard, ang luha ay dumadaloy, ngunit ang ngiti ay hindi maipinta. Saksi tayo, Marco. Saksi tayo sa hindi kaya ng agham. Habang ang Papa ay nagsasalita, unti-unting nawala ang lahat ng takot. Sa halip, naramdaman ng bawat isa ang isang uri ng katiyakan, isang panatag na alam mong ang hinaharap, gaano man ito kamisteryoso, ay binubuksan para sa sangkatauhan na may gabay ng isang kapangyarihang lampas sa kanilang pagkaunawa. Lahat ng panalangin na iyong inialay, patuloy ni Leo Racie, lahat ng pag-ibig na iyong ipinakita, bawat sandali ng pananampalataya sa oras ng kahirapan, ay naging bahagi ng araw na ito. Lahat tayo ay naging mga kasangkot sa pagbubukas ng bagong pinto. Sa congregation, si Maria Esperanza ay napaluhan ng tuluyan. Wala na ang mga pag-aalinlangan, wala na ang pagkatakot, naramdaman niya ang saktong presensya ng Diyos, na para bang ang bawat galaw niya ay kasama ang mga kamay ng langit. Sa tabi niya, si Sister Teresa del Carmen ay mahigpit na hawak ang rosaryo. Maria, hindi na ako natatakot sa bukas. Ito na ang sagot sa lahat ng tanong ng aking puso. Sa chore, ang mga batang mga awit ay nagsimulang kumanta ng awit na hindi nila kailanman na-ensayo, parang isinusulat ng Espiritu mismo ang mga nota sa kanilang mga labi. Habang tumataas ang liwanag mula sa altar, unti-unting nagbago ang ekspresyon ng lahat, mula sa pagkamangha tungo sa kapayapaan, mula sa takot tungo sa kadalakan. Sa hanay ng mga kardinal, si Martinelli ay mahigpit na niyakap ni Arsobispo Santos. Ricardo, ito ang araw na pinangarap ng lahat ng propeta. Kagalang-galang. Lahat ng kwento, lahat ng turo ay nauwi dito. Sa wakas, magkasama ang langit at lupa. Sa bawat tahanan na nanonood ng seremonya sa telebisyon, nanghina ang mga bata na may sakit at biglang tumayo, hinanap ang kanilang mga magulang. Sa mga ospital sa São Paulo, Johannesburg, at New York, mga doktor at nurse ay biglang napaiyak, hindi alam kung bakit, habang mga pasyente na matagal nang hindi gumagalaw ay nagmulat ng mata, nagtanong kung anong araw na. Sa mga bilangguan sa Texas, mga preso ay napaluha, mahigpit na naghawakan ng kamay, at sabay-sabay na humiling ng kapatawaran. Sa mga simbahan sa Africa, Asia, Oceania, at Amerika, may mga tumakbo palabas, nagyakapan, at nagpalakpakan, hindi upang ipagdiwang ang isang seremonya, kundi upang salubungin ang isang bagong simula. May mga pari na lumuhod at umiyak. May mga ina na yumakap sa anak na dati hindi niya kilala. May mga kabataang matagal nang umiiwas sa pananampalataya na biglang bumalik sa altar, sumama sa dasal, at nagbigay ng sariling panata. Ang bawat tao sa basilika ay may sariling sandali ng pagbabago. Ang mga may sakit ay naramdaman ang pagginhawa, ang mga nagdududa ay nakahanap ng sagot, ang mga napagod ay nakatagpo ng lakas.
Si Air Maria ay biglang nakita sa isip ang tanawin ng Peru, ang mga bundok na dati niyang nilakad, ang mga batang tinuruan niya, lahat ay ngumiti sa kanya, tila ba sinasabi ng Diyos, lahat ng sakripisyo mo ay may saysay. Ang globo ng enerhiya sa altar ay unti-unting lumawak, parang sumabog na bahaghari na hindi sumisira kundi yumayakap sa lahat ng paligid. Tumagos ito sa mga dingding ng basilika, umabot sa lungsod, sa mga plaza, sa mga lansangan. Ang mga ulap ay nagbukas at mula sa itaas ay bumaba ang liwanag, hinaplos ang mga tao, nagbigay ng pag-asa kahit sa mga lugar ng digmaan at gutom. Si Marco, tulala pa rin, ay hindi makapaniwala sa mga larawang lumalabas sa monitor. Ang ilang footage ay hindi na niya maipaliwanag, may mga mukha na biglang nagniningning, mga luha na parang ginto, mga kamay na nagdudugtong ng ilaw. Elena, wala nang saysay ang technical specs natin. Hindi ko kayang paliwanagan ito kahit ilang taon ko pang aralin ang physics. Tumawa si Elena, umawak sa balikat niya. Marco, ang araw na ito ay hindi para sa ating ulo. Ito ay para sa puso. Sa altar, nagsalita muli si Papa Leo Rossi. Mula ngayon, ang bawat araw ay magiging milagro. Huwag niyong hayaang bumalik ang takot. Dalhin niyo ang liwanag na inyong natanggap sa inyong mga tahanan, trabaho, at sa bawat tao na inyong makakasalamuha. Ito ang simula ng isang panahon kung saan ang hindi nakikita ay magiging kasabay ng nakikita. Ang bawat sandali ay pwedeng maging banal, ang bawat tao ay pwedeng maging tulay ng Diyos. Sa sandaling iyon, nagsimula ang isang kakaibang paggalaw sa buong mundo. May mga ulat ng biglaang paghilom ng matagal ng sugat. May mga bata na ipinanganak na may sakit, ngunit ng araw na iyon ay biglang lumakas at tumawa. Sa mga lugar na dati binabalot ng takot at away, biglang nagkaroon ng katahimikan. Ang mga pinuno ng iba't ibang relihiyon ay nagtipon-tipon, nagkaisa sa isang panalangin ng pasasalamat. Ang mga ateo, agnostiko, at mga taong hindi pa nagdarasal ay nagsimulang magtanong, ano ang nangyari sa mundo? Sa Vatican, sa gitna ng liwanag, ang mga kamera ni Marco ay biglang humina, parang sumuko ang teknolohiya sa presensya ng isang puwersang hindi kayang masukat. Ngunit tumakbo ang mga tao sa harap ng altar, nag-iyakan, nagdasal, at sabay-sabay na humiling ng bagong buhay. Si Air Maria ay lumapit kay Papa Leo, lumuhod, at nagpasalamat. Santo Papa, salamat. Hindi lang ninyo binago ang Vatican. Binago ninyo ang mundo. Tahimik na umiti si Leo Rossi, itinapat ang kanyang kamay sa kanya at sa lahat ng naroon. Hindi ako ang gumawa ng himalang ito. Ang Diyos ang tumawid at kayong lahat ang tumanggap. Sa labas ng basilika, ang malaanghel na anino ay dahan-dahang nawala, ngunit nag-iwan ng banayad na presensya na mananatili, palatandaan ng isang araw na kailanman ay hindi makakalimutan ng sangkatauhan. Pagkatapos ng lahat ng dasal, ng lahat ng pagkakaiba, ng lahat ng luha at tawa, nagkaroon ng isang bagong simula. Isang bagong panahon ng liwanag at pagkakaisa, kung saan ang bawat isa ay naging bahagi ng isang dakilang misteryo. Pagkatapos ng seremonya, sumiki ang isang pambihirang katahimikan sa loob at labas ng Vatican. Ang liwanag na umagos mula sa altar ay tumila na, ngunit ang pakiramdam ng kakaibang presensya ay nanatili sa hangin, parang may natirang sagradong alon na dumadaloy sa bawat bato, bawat sulok, bawat nilalang na dumaan at dumudungaw. Hindi lang Vatican ang nabalot ng bago, ang buong mundo ay biglang nagising sa isang bagong yugto ng kasaysayan. Sa unang mga oras matapos ang kaganapan, ang mga leader ng mundo ay natigilan. Sa mga palasyo ng Europa, sa mga silid-pulong ng Asya, sa mga tanggapan ng Amerika, at mga templo ng Afrika, sabay-sabay na nagtanong ang mga pinuno, ano ang gagawin natin ngayon? May mga nagpatawag ng emergency meeting, may ilang tumawag sa mga relihiyosong leader, ang iba ay nanahimik, nakatingin sa ulap na tila nagbabakasakaling may muling bababa. Sa mga simbahan ng iba't ibang denominasyon, dumagsa ang tao. Maraming taon nang nabawasan ang dami ng deboto, ngunit sa araw na iyon, napuno ang mga simbahan at mga moske, mga templo at mga sinagoga. Ang mga pari, pastor, rabino, imam, lahat ay naghanap ng sagot. May ilan na napaiyak, may ilan na tumayo't nagsalita ng may lakas ng loob. Ang araw na ito ay hindi laban ng relihiyon. Ito ay panawagan sa pag-asa, pagtanggap at pagbubuklod, wika ng isang matandang imam sa Morocco, na napakinggan sa telebisyon ng libu-libong tao. Sa mga laboratorio, ang mga siyentipiko ay nagtangkang maghanap ng paliwanag. May mga physicist na sinubukang balikan ang mga recording ni Marco Rossi, nag-aral ng patterns, frequencies, at spectrum ng liwanag at tunog.
Lahat sila ay nagkaparehong sagot, wala tayong kayang ipaliwanag. Isang kilalang neuroscientist mula sa Munich ay nagsalita, baka panahon na para tanggapin na ang isipan ng tao at ang realidad ay may mga dimensyon na higit sa abot ng ating tools. Ang agham at pananampalataya ay kailangang mag-usap ng walang takot. Sa bahay-bahay, milyon-milyong tao ang nagkwentuhan ng sarili nilang milagro, may nakalakad muli, may tumanggap ng tawad na matagal nang ipinagkait, may biglang naramdaman ang kaluwagan ng puso at nagawang patawarin ang sarili. Ang mga bata, kahit hindi lubos na nauunawaan ang nangyari, ay tila mas payapa, mas mahinahon. May mga matandang naglakad sa plaza ng Roma na parang muling nabuhay. Para sa mga pangunahing tauhan ng kwentong ito, nagsimula ang kani-kanilang paglalakbay ng pag-aangkop sa bagong panahon. Si Papa Leo Rasie, pagkagaling sa kanyang silid na pinaghubaran ng liturhikal na kasuotan, ay naupo mag-isa, nagmuni-muni sa harap ng maliit na altar. Walang tunog, walang galaw, ngunit ramdam niya ang pagbabago ng mundo. Sa unang pagkakataon, hindi niya naramdaman ang bigat ng tungkulin bilang papa. Ang naramdaman niya ay kagalakan at tahimik na kumpiyansa. Ang simbahan ay hindi na lamang ang Roma o ang hierarchy, bulong niya. Ang simbahan ay naging katawan ng lahat ng tao. Sa sumunod na araw, ipinatawag niya ang kanyang mga tagapayo. Simula ngayon, nais kong ang ating mga simbahan ay laging bukas, araw at gabi. Lahat ay malugod na tatanggapin, anuman ang relihiyon, lahi, o paniniwala. Tayo ay magiging mga tagapamagitan ng liwanag, hindi tagapagsala ng misteryo. Si Monsignor Turretti, naglakad sa mga pasilyo ng Vatican na parang baguhan, nagmamasid sa bawat estatwa, bawat kwadro, bawat patong dati na niyang nadaanan. Sa bawat hakbang, naalala niya ang mga taon ng serbisyo, ang mga liturhiya na mekanikal niyang inulit, ang mga sandaling nadala siya ng routine. Ngunit sa araw na yon, nabuksan ang mga mata niya. Huminga siya ng malalim, tumingin sa langit ng basilika, at sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, nagdasal mula sa puso, "Salamat, Diyos ko, sa bagong panimula." Nang sumunod na araw, nakita siya ng ilang madre at pari na naglilinis sa gilid ng simbahan, nakangiti, sumasabay sa mga simpleng gawain, lumapit sa mga deboto, tahimik na nakikinig sa mga kwento ng pagbabago. Si Cardinal Martinelli, matagal na naging tagapangalaga ng tradisyon, ay hindi mapakali noong unang gabi. Tumayo siya sa kanyang silid, binuklat ang lumang aklat ng mga panalangin, at tinitigan ang sariling refleksyon. Ano pa ang papel ko? Tanong niya sa sarili. Ngunit nang lumabas siya sa plaza ng St. Peter, nakita niyang nagtipon ang libu-libong tao, hindi para magmisa lang, kundi para magsama-sama, magdasal, magyakapan, magbahaginan ng pagkain at kwento. Lumapit ang isang batang babae, inabot ang kamay niya, at sinabing, "Salamat po, kagalang-galang, dahil may liwanag na ulit sa mundo." Napangiti si Martinelli, at sa sandaling iyon, nabuo ang desisyon, bilang kardinal, ang tungkulin ko ay hindi lang magbantay ng liturhiya, kundi magbantay ng pag-asa. Si Maria Esperanza, pagbalik sa kanilang convent, ay sinalubong ng mga kasamang madre na puno ng tanong at kaba. "Maria, ano ang naramdaman mo? Ano ang nakita mo?" Tahimik siyang umiti, at sa halip na magbigay ng sermon, niyakap niya ang bawat isa. Ang tunay na milagro ay ang pagkakaisa natin. Tayo ang sagot sa dasal ng mundo. Sumama siya sa simpleng gawain, nagluto, nagwalis, tumulong sa mahihirap, ngunit bawat galaw niya ay puno ng bagong sigla at pagmamahal. Sa gabi, dumalaw siya sa isang batang may sakit, hinawakan ang kamay nito, at nagdasal. Nang sumunod na araw, bumuti ang lagay ng bata. Napaiyak ang mga magulang, at nagsimula ang maliit na kilusan ng pananampalataya sa kanilang komunidad. Si Marco Rossi, matapos ang lahat, ay bumalik sa studio. Binuksan niya ang hard drive, pinanood muli ang mga footage. Paulit-ulit, sinusubukan niyang hanapan ng paliwanag ang mga fenomenon, ang liwanag na lumampas sa spectrum ng kamera, ang mga tunog na hindi naririnig ng normal na tao, ang mga sandali ng katahimikan na parang kinain ng isang dimensyong hindi niya maipaliwanag. Ngunit sa bawat review, mas lalong lumalalim ang hiwaga. Sa isang interview na na-broadcast sa buong Europa, tinanong siya, "Marco, ano ang masasabi mo bilang testigo?" Tahimik siya sa ilang sandali, sa kamarahang umiti. "Ang totoo, hindi ko alam ang sagot. Pero naramdaman ko ang isang bagay, na ang bawat tao, sa araw na iyon, ay naging bahagi ng isang kwento na mas malaki pa kaysa sa kahit anong science, relihiyon, o kasaysayan. At iyon ang tunay na milagro."
Si Elena Conti, ang kanyang assistant, ay nagpasimula ng maliit na grupo ng volunteers, nag-ikot sa mga ospital at bahay ampunan, nagdadala ng balita ng pag-asa at pakikiramay. Sabi niya sa mga kabataan, hindi natin kailangang maunawaan lahat. Ang mahalaga, ipasa natin ang kabutihan at liwanag. Ang Vatican, na dating puno ng protokol, ng hierarchy, ng mahigpit na mga regulasyon, ay naging bukas na tahanan para sa lahat. Ang mga pintuan ay literal na nanatiling bukas araw at gabi. Sa mga hardin, naglalakad na ang mga bata at matatanda, nagdarasal at nagtatawanan. Sa mga bulwagan, sabay-sabay na naririnig ang iba't ibang wika, lahat ay naghahanap ng ugnayan at pag-asa. Sa mga susunod na linggo, ang mundo ay nag-adjust sa bagong panahon. May ilang lumaban, may mga nag-alinlangan, ngunit mas marami ang yumakap sa pagbabagong dinala ng araw na iyon. Ang balita ng paghilom, pagkakaisa, at pag-asa ay lumaganap mula sa Roma patungo sa bawat sulok ng daigdig. At sa puso ng lahat ng ito, nanatili ang altar ng St. Peter's Basilica, hindi lang bilang tanda ng relihiyon, kundi bilang buhay na paalala ng isang araw na binago ng liwanag at anino ang kapalaran ng tao. Wala nang babalik sa dati. At wala nang may gustong bumalik, sapagkat ang bagong mundo ay mas malinaw, mas malapit, at mas tunay kaysa kailanman. Sa mga araw na sumunod sa dakilang kaganapan, isang bagong sigla ang bumalot sa Roma. Parang ang lungsod ay muling isinilang, kahit ang mga matatandang gusali ay nagmistulang mas maliwanag, mas buhay, at mas bukas sa presensya ng isang hindi nakikitang lakas. Sa itaas ng syudad, nanatiling nakasabit ang malaanghel na anino, hindi na nakakatakot, kundi naging palatandaan ng proteksyon, inspirasyon, at misteryong hindi na kinatatakutan, kundi minamahal. Sa Vatican, muling naupo si Papa Leo XVI sa kanyang pribadong kapilya. Ang dating luklukan ng kapapahan, na noon ay sumisimbolo sa kapangyarihan at bigat ng tradisyon, ay nagmistulang magaan at mainit. Nagbukas siya ng mga bintana, hayaan daw pumasok ang hangin, ang liwanag, at ang tunog ng bagong Roma. Sa katahimikan ng sandaling iyon, nagmuni-muni siya, muling binabalikan ang lahat ng nakita at naramdaman sa altar, ang anino, ang liwanag, ang pagsasanib, ang mga taong nagbago. Sa harap ng altar, pinikit niya ang mga mata at nagdasal, hindi para humingi ng gabay kundi para magpasalamat. Ama, hindi ko alam ang hinaharap. Pero alam kong ikaw ang nagbukas ng pinto. Gawin mo akong tulay ng iyong pag-ibig, hindi bilang hari ng relihiyon, kundi bilang lingkod ng lahat ng tao. Nagsimula siyang tumanggap ng mga tao araw-araw, mga kardinal, madre, pari, siyentipiko, batang nagtataka, matandang nagbabalik loob, at mga ordinaryong mamamayan. Sa bawat pakikipag-usap, inuulit niya ang bagong panawagan, hindi na ako ang sentro. Lahat tayo ay tulay. Lahat tayo ay embahador ng liwanag. Isang hapon, pinatawag niya ang kanyang mga malalapit na kasamahan, sina Monsignor Torretti, Cardinal Martinelli, Maria Esperanza, at si Marco Rossi. Pinaupo niya sila sa mesa ng simpleng agahan, walang ceremonial vestments, walang hierarchy. Bawat isa sa atin ay nabago ng karanasan na ito. Hindi tayo hinirang para lang magtago ng milagro. Ang tunay na himala ay ang pagyakap natin dito at ang pagdadala nito sa mundo. Tumingin siya kay Torretti, na ngayon ay mas maamo, mas nakangiti. Alessandro, ang pagiging lingkod ay hindi natatapos sa altar. Dalhin natin ang kapayapaan sa mga abalang lansangan, sa mga pamilya, at sa mga nahihiwalay sa lipunan. Kay Martinelli, hinawakan niya ang kamay nito. Giuseppe, ang katapatan mo sa tradisyon ay naging pundasyon. Pero ngayon, ikaw ang magiging gabay ng mga bagong tanong, mga bagong landas. Ang papel mo ay yakapin ang pagbabago at gawing tahanan ang simbahan para sa lahat. Kay Maria Esperanza, umiti siya ng may paghangang hindi maitago. Maria, ikaw ang puso ng bagong panahon. Dalhin mo ang liwanag na ito sa bawat komunidad, sa mga nawalay sa pag-asa, sa mga bata at matanda. Ang misyon mo ay magsindi ng ilaw sa bawat madilim na sulok. Kay Marco Rossi, tumango siya ng mahigpit. Marco, ang kwento mo ay maglalakbay higit sa anuman. Ipagpatuloy mong ipakita sa mundo ang katotohanang hindi kayang sukatin ng siyensya lamang. Maging tulay ka ng pag-unawa at pagkakaisa. Pagkatapos ng pag-uusap, pinatawag ni Leo XVI ang lahat ng tauhan ng Vatican, mga madre, laiko, at kahit mga bisita. Tumayo siya sa gitna ng plaza, harap-harapan, walang podium, walang mikropono, tanging boses at presensya. Mga kapatid, hindi ito ang wakas ng isang kwento, kundi simula ng bagong misyon. Tayo ay tinawag na maging embahador ng bagong panahon.
Lahat ng biyaya, lahat ng karanasan, ay panawagan hindi para sa sariling kabutihan, kundi para ibahagi sa lahat ng nilikha. Dalhin niyo ang liwanag na ito sa bawat tahanan, bawat eskwela, bawat ospital, bawat lugar ng trabaho. Huwag kayong matakot sa misteryo. Yakapin niyo ang bago, dahil doon natin matatagpuan ang tunay na Diyos. Habang nagsasalita siya, napansin ng lahat na ang anino sa itaas ng Roma ay mas naging banayad, parang nagiging bahaging tulay ng liwanag na umaabot mula langit pababa sa altar. Hindi ito nawala, ngunit naging pamilyar, katulad ng presensya ng isang kaibigan. Sa gabing iyon, umikot ang balita sa buong mundo, may kakaibang liwanag sa ibabaw ng Roma, tila walang katapusan, tila may bantay sa lungsod. Sa mga sumusunod na araw, ang bawat sulok ng Vatican ay naging bukas para sa mga kwento ng pagbabago. May mga pulubi na pumasok at walang tanong-tanong na pinakain at binigyan ng kanlungan. Ang mga batang naglalaro sa mga hardin ay nagbahagi ng kwento ng panaginip kung saan sila ay lumilipad kasama ang mga anghel. Ang mga turista ay nagpa-picture hindi para lang sa souvenir, kundi para magdala ng alaala ng pag-asa sa sariling bayan. Bilang tulay ng dalawang mundo, natutunan ni Papa Leo XIII na ang kanyang tunay na misyon ay hindi lamang manguna, kundi magsilbing daluyan ng karunungan at pag-ibig, na dumadaloy hindi lang mula sa Diyos papunta sa tao, kundi mula sa tao pabalik sa Diyos. Sa bawat pagpupulong, sa bawat panalangin, paulit-ulit niyang ipinapaalala, ang tunay na kabanalan ay hindi paghihiwalay, kundi pakikiisa. Lumingon siya minsan sa St. Peter's Basilica, ang altar na naging sentro ng milagro, ang dam na sinindihan ng liwanag at anino, ang mga tao na nagtipon mula sa iba't ibang panig ng mundo. Alam niyang wala nang babalik sa dati. Ngunit sa halip na matakot, napangiti siya. Ito ang simula ng pinakamalaking paglalakbay ng sangkatauhan. At tayo ang magiging gabay, bawat isa, para sa isa't isa. Sa huling sandali ng araw, bago lumubog ang araw sa Roma, muli siyang lumuhod sa altar. Tahimik na binigkas ang panalangin na sumasaklaw sa lahat ng wika at relihiyon, isang panalangin ng pasasalamat, ng pag-aalay, at ng pagtanggap ng misyon na mas malaki pa kaysa sa kanya. Sa labas, ang mga tao ay nagtipon, nagdasal, at naghintay, hindi na para sa himala, kundi para sa bawat araw na puno ng pag-asa. Sa harap ng bagong mundo, si Papa Leo XIII ay handa na. Ang kanyang mga mata ay puno ng tiwala, ang puso ay bukas sa bawat landas. Sa anino at liwanag na sumasayaw sa ibabaw ng Roma, nagsimula ang bagong yugto ng sangkatauhan, at siya, kasama ng lahat ng kanyang mga kapatid, ay handang gabayan ang mundo patungo sa mga hinaharap na dati ay hindi kayang isipin o ipangarap ng tao. I like ang video at mag-subscribe sa channel kung nagustuhan mo.